Okay po. So, actually, nagulat talaga ako kasi I was already crowned as Miss Mindanao. It was last month, December. And yung experience ko na ito, it's very surprising sa akin kasi, yun nga, I'm not really into pageants. Well, I've done pageants before sa mga school. LM pa ako ng elementary and grade 7, so twice ko lang na-experience. Pero that made me realize na ayoko talaga mag-pageant. Pero, ayun nga, since binigyan ako ng opportunity na bigla na nalaman ko na I'm already crowned, so why not take the opportunity? Siyempre, I'm really thankful na ako yung pinili nila mismo to be Miss Mindanao. So, ayun, I took that and then pumunta ako doon. Kahit di ako marunong rumahang-parmang pa rin ako. Like, super biglaan talaga siya, as in. Kaya, ayun, I'm really thankful na ako yung pinili pa rin nila maging Miss Mindanao. Pero, other than that, siguro, other than acting and singing, ayun nga yung pageant, wala pa po siya sa aking options or choices in life. Pero let's see what life brings me. Karamihan kasi sa mga nag-aartist. Friends ng parents ko, wala akong pakialam kung kasal man nila or anything. Basta kakanta na lang daw po ako. Sa gitna, may mga video pa actually. So I'm really impressed sa sarili ko nung bata ko na, wow, as in, hindi talaga nahihiya. Basta nakikita ko yung mga ngiti ng ibang tao, doon ako super natutuwa. Hanggat sa, I was around 12 years old. Ayun nga, I was nasa kasal. Actually, very unexpected yung pagiging artista ko. Basically, I was just sitting. Ayun nga, so parang nag-start lang talaga sa kasal. Like, 3 years old ako, nagpe-perform ako sa kasal, tapos bigla ako na parang na-discover sa kasal din. So, ayun. I was just sitting there, eating, minding my own business, and then, yun nga, sila Miss Bambi was there, and then, nakausap nila yung bride na parang they want me to join Dragon's Hand Management, and hanggat dun nagsimula lahat. And, yun nga, super passion ko talaga yung pag-artista. Kasi like what I said earlier, I really love seeing people smile while I perform. Super natutuwa ako pag napapasaya ko sila. And hanggat sa ngayon, ayun, nandito pa rin ako. I'm still doing my dream. And I'm really, really thankful talaga kasi syempre, nung pandemic, super mahirap mag-ano sa showbiz, kaya I'm really, really thankful. Thank you so much. Plano ka bang umalis na? Actually, it's up to my management for right now, kila Miss Bambi, kung ano po yung plano po nila sa akin in the future. Kasi yun na nga, parang lumalabay mga iba pa mga kwento. Hindi lang sa yung case, kundi ba mga ibang mga talents na inilaunch nila na parang nagre-reklamo na sila puro ng motion. Oo, so hindi na mo kumikita or something. So, if ever na mabigyan ka ng chance na lumipat sa isang network, kasi I understand na ano ka rin sa Sparkle, may chance ka rin yata doon. So, i-grab yung opportunity na yun. Of course, I would take that opportunity kasi hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganong opportunity. So, of course, ako, since, yun nga, I love singing, I love acting, I would grab every opportunity na tumating sa akin. So, bali, kung pwede na, nilipat ka na sa Sparkle, gano'n? Nasa kanila na po bahala yun. Bali na balak na, naibulong ni Bambi. Okay. Kasi ako po, since si Ate Krista po yung leader namin, siya po yung parang hands-on po sa mga issues, sa mga nararamdaman po namin. Kasi po, yun po, very open din po kami sa isa't isa. And she always say na comparison is a thief of joy. So, yung phrase pa lang na yun, parang marami siyang pwedeng meaning. Kaya kaming grupo, parang kahit anong mangyari, yung tingin namin sa isa't isa, tas kung ano kami, gusto namin siyang i-embrace, hindi porket sinabi nito, hindi porket sinabi niya, hindi porket sinabi na parang yun na. Kasi,
I believe naman na parang each one of us has different differences, and kung magko-combine, I think it will be beautiful, and we all have different kinds of beauty naman. And also, naka-experience kayo ng, yun nga, yung hindi magandang komento or bashing or panlalait. Ano ito at paano nyo na-handle at anong dating nito sa inyo? Of course, starting group pa lang naman po talaga kami. Sabi niyo nga po, rejection and panlalait is everywhere. So, isa po sa mga naranasan po namin is yung sa mga comments, minsan sa mga videos. Kasi lumalabas na po kami dati sa Launch Out Loud sa TV5. And hindi po may iwasan syempre na may magko-comment na, ay, hindi mo sila sabay-sabay, ang pangit ng performance, or bakit ganito si ganyan, ganito yung ganyan. I feel like it's very common sa industry naman talaga. And, ayun nga po, sabi nga ni Elle na we take it as a motivation. Kumbaga, it's a good criticism pala, sorry po. Good criticism na dapat ina-apply din namin sa sarili namin. Okay, if that's yung nakita nilang weakness namin, edi yun yung i-improve po namin. Ayan po. Kapag po sa nahihirapan po kami sa time management, nakaranas rin po kami ng maraming bash. Sa costume, sa galaw, mukha daw po kami sex bomb, di daw po kami sabay-sabay. Pero all in all, we take it as a challenge naman po kasi those bashes, we also take that as motivation. It's also a way to improve ourselves kasi talaga naman po na ang nakakakita po sa amin is yung mga manonood. So we really have to listen sa mga suggestions and we are still open for the suggestions since starting group pa lang po kami and mas mag-improve pa po kami in the future. Lalo na pag bago kayo, pag nagpe-perform, yung iba parang hindi, iba yung tingin sa inyo. Paano pag may mga nababastos ba kayo? Or may mga ibang mga hindi magandang pagtrato sa inyo? Well, ano po, I think lahat naman po kami may na-experience po na ganun. Since girl group po kami, so mas exposed po kami sa mga ganung comments. Sa amin po kasi, we just ignore it na lang po. Pero if it's a good criticism or constructive criticism naman po, we take it as a suggestion. But we don't let it affect our feelings or attitude. We just keep going. And marami talaga pong masasabi yung ibang tao kasi they're just watching you. They're not living your life. So we just continue on with our lives and we don't let it affect us po. Para mas magaling pa sila sa inyo, no? Para ganun dating. Oo. Pero, di ba? O sino man? Actually, sanay na po ako sa bashing. Family pa lang po. Parang wala na pong tiwala sa akin actually. Ay, grabe ka. Ano ko naman yan? Pero paano ka na ano lang? Oo. Ang pamilya mo yung binash mo, ha? Hindi po, katunayan nga po. Pero paano mo nakuha yung suporta? Hanggang until now ba? Hanggang ngayon ang tingin nila sa'yo? Hanggang ngayon po. Mababa yung tingin nila sa'yo? Hindi naman po sinasabi na ang tagal daw, ganun. Sinasabi ko wala namang mabilisan. Kinakalaban ko rin po. Hanggang sa mag-away-away po kami. Malaban po kasi ako. Hindi po kasi ako yung yung hayaan lang. So, pwedeng masabi talaga na walang suporta ang pamilya mo sa'yo? Yung iba po, yung mga titong po, yung ibang titong may suporta. Lalo na yung mother ko, suporta rin po sa supposed to record already, klaro na kinopost ni Mira at ni Krista. And then, they're training already for that song. And then, something happened na beyond our control. So, sayang naman, ang natira si Winona, si Mira. So, dalawa, how can you stand a girl group na dalawa lang? Singing duo na lang yun, parang dinky-do. So, ang ginawa namin, sayang yung kanta, dahil yung kanta nila, di ba nakita nyo naman, narinig nyo naman, hindi siya typical na P-pop song. It's very girl empowering song. So, nag-audition kami.
And then, the rest of the girls, kasi si Krista during that time, ano na yan, actress na eh. She was doing films na eh. Tsaka si Elle, at tsaka si Mira. So, we auditioned for another girl group. Ang pangalan na ngayon, Iris. So, kaya nabuo. And then, after the concert, yung Dragons Unleashed concert sa Music Museum, nalumbalik yung mga dugo nila for singing and dancing. Gandaras. The Gandaras. And then, syempre, yun naman talaga yung gusto nila. So, yun namin ulit. Binuo, kaya naging, tsaka magkaiba sila ng, ano eh, ng look eh. Diba? Iba-ibang itsura nila eh. Para may choice yung mga tao. So, yun. Irish. Tanong ko lang, hindi ba nagkakaroon ng competition between the two of you? Or how do you support each other's group? Kasi nasa isang grupo kayo eh, di ba? Parang gano'n. For us po, since we're the little sisters po ng girl group, we look up to our ates po since mas matagal na po sila sa industry, especially sila Ate Mira, Ate Krista, Ate Elle. Dati pa po talaga sila dun pa nga pa lang po sa Pinoy po. So, nung nabuo po kami, syempre po, may times po na parang, sana magkasabay-sabay din kami, ganito, ganyan. Pero we were never competitive in a bad way po. We use the competition as a way for motivation po na parang magiging parang mga ate din tayo. Soon, magiging parang sila ate din tayo na ganito, ganyan. And lagi din po sila nagbibigay ng advice sa amin, ginaguide po nila kami, especially pag nasa salon po kami, nagte-training, and andun po sila, nagbibigay po sila na parang, ay, dapat ganito yung galaw mo, ay, dapat siguro ganito yung gawin mo, gano'n. So, parang, nagtutulungan din po kami, and yung ano nga po, kahit po magkaiba po kami ng grupo, we still have sisterhood. Sa Gandaras naman. Actually, it's a learning lesson din po para sa Gandaras, kasi, to be honest, hindi kami perfect as a group. May times na hindi kami nagkakasunduan, may times na hindi kami nagiging honest sa isa't isa. And comparing naman po sa relationship namin with Iris, dumating din sa time na the two groups both feel the tension. And aware po kami na may gano'n nung mga una. So na-realize po namin, naging lesson na din po sa amin, na we should not compete with other groups. Dapat nagtutulungan. And yun nga, sabi ko nga po kanina, ang dapat i-improve namin at dapat kalaban po namin yung mga sarili po namin. Ayun. So, it's a learning lesson na once you feel the negativity, you put that out and you make something good out of it. Ayun po. Thank you. Tanongin natin si Miss Garcia, saan mo gustong sumali? Sa Iris o sa Gandaras? Kung bibigyan ka ng chance to choose. Kasi wala kang grupo ngayon, di ba? Nag-iisa ka eh. Kahit saan po, dito po. Kahit sa boys group po, dito po. Thank you. Congratulations, Dragons.